Okay, ganito. Hindi tayo pupunta directly doon sa paggawa ng square or doon sa mismong person square, no? Kasi hindi natin masosolve yun kasi apat nga ang ingredients. Kung mapapansin natin, dapat balance na yung protein source at balance na yung energy source. Ibig sabihin, itong fish meal and wheat and bone meal dapat na balance na yan. Rice bran and corn meal dapat na balance na yan. So, paano natin gagawin? So, in this process, dito tayo tingin sa fish meal. Yung fish meal natin, 3 parts times 60. Saan natin nakuha yung 3 parts? Sabi kanina, ang fish meal natin is 3 parts. So, ilalagay natin dito 3 parts or 3 times 60. Saan natin nakuha ang 60? So, given yan. Yan yung protein content natin kanina sa fish meal, which is 60%. Okay? So, 3 times 60, ita-times lang natin siya. Hindi muna natin titignan itong percentage siya. I-times lang natin siya directly. Okay? So, 3 times 60 is 180. 1 times 40 is 40. So, same. I-add natin itong 3 plus 1 is equal to 4 parts. And then, i-add din natin itong 180 sa 40. Kaya nakabuo tayo ng 220. Okay. So, 220, ito, divided by 4 parts. Kasi ito yung total ng fish meal and meat and bone meal na parts. So, 4. 220 divided by 4 is 55% protein. So, ito pa rin na process ang gagawin natin. Nakuha na natin yung balance protein niya, percentage. Ito naman sa energy source. So, sa rice bran, so 2 parts times 8 equals 16. Same process. 1 part times 11 is 11. Bakit 2? Kasi yan yung sa given. 2 parts yung ating rice bran and 2 parts yung ating corn meal. Kaya, 3 parts all in all or total niya. So, 2 times 8, 16. 1 times 11 is 11. So, i-add natin itong dalawa. Come up tayo ng 27. So, 27 divided by 3. Ito yun. And ang total niya is 9% protein. So, ito na ang balanced protein source and balanced energy source ng dalawang ingredients or yung apat na ingredients natin. So, ito na ang isa-subject natin or ilalagay natin for solving ng ating person's square. Okay? So, next slide. So, andito na. Dito na tayo gagawa ng box. Nasa loob yung ating target protein na 40%. And then, 55% ilalagay natin sa protein source sa taas. Energy source, 9% naman sa ibaba. So, 55%, same process. We will minus that to 40. So, 55 minus 40 is equal to 15%. And same process, 40 minus 9 is 31. So, sa taas, hindi tayo dapat ma-confuse ha. Kasi ang protein source, tanda natin, ang answer niyan sa baba. Ang 40%, ang sagot niyan is sa taas. Okay. I-add natin, 31 plus 15 is 46. Same process, 31 divided by denominator na 46. Ang result ng dalawa times 100 is equal to 67.39%. Dito naman sa baba, 15% divided by 46 times 100 is equivalent to 32.60, which is 100%. Okay? So, ito na ngayon ang percentage ng protein source at energy source. Pero paano yan? Kasi apat yung ating ingredients. So, hindi natin directly na ito na yun yung ititimbang natin. Ito na yung ititimbang natin. I-distribute natin ulit yan doon sa dalawang ingredients per nutrients. So, sa protein source, meron tayong fish meal and anong ingredients yun?
fish meal and meat and bone meal. So, i-distribute natin yan, i-divide natin yan. Energy source, distribute pa rin natin ito sa rice bran at saka sa cornmeal. Paano natin gagawin ang distribution? 5. Calculate the contribution of each ingredient within a group by multiplying the percentage obtained in 4 steps by the assumed proportion function. Ito na yan. So, tandaan natin, 3 parts yung ating fish meal. Itong result na ito na yung result ng ating person square. Ita-times natin siya sa 3, which is 3 parts, divided by 4 na denominator dahil 3 plus 1 is 4. So, 67.39 times 3 over 4 is 50.55. Meat and bone meal, same process pa rin. Gagamitin natin ito, yung 67.39 na result, times 1 kasi 1 part lang yung ating meat and bone meal, divided by denominator na 4 is equivalent to 16.85. Okay. Dito naman sa energy source natin, ang ating rice bran is 2 parts. Kasi itong 2 parts, this is given, no? 2 parts. So, 32.61 result ng ating person square times 2 divided by 3 na denominator kasi in-add na rin ito, 2 plus 1 is 3. So, ang equivalent is 21.73. Dito naman sa cornmeal, 32.61 times 1 sapagkat 1 part lang yan divided by 3 kasi ang total ng 2 plus 1 is 3 is 10.87. So dapat ang total nito ng 4 fish meal, meat and bone meal, rice bran, corn meal is 100%. So ito na ang ating titimbangin na mga amount ng fish meal, meat and bone meal. So 50.55 grams, 16.85% or 16.85 grams, 21.73 grams, 10.87 grams. Total of 100% or 100 grams. Paano kung 1 kilo ang titimbang natin? So same kanina, ita-times lang natin ito sa 10. Lahat yan ita-times natin sa 10. Ang equivalent niyan dapat is 1,000 grams. Okay? Now, paano natin i-check kung tama ito? No? Yung ating amount na sinolve. Paano natin ma-check yan? So, dito tayo sa last part. Paano natin malalaman na in this 4 amount na ginawa natin, makakabuo tayo ng 40% na target CP kanina. Di ba? Meron tayong target CP kanina na 40%. Ito. No. Sorry. Ito, 40%. So, paano natin make sure na 40% talaga ang ating ma-produce out of this amount na titimbangin natin. Kasi ito, di ba yung titimbangin natin? So, paano yun? So, ang gagawin natin is ganito. So, itong 50.54, ito na yung titimbangin natin sa fish meal kanina, di ba? So, ito, ita-times lang natin yan sa 0.60. Bakit 0.60? Kasi ito yung given, yung 60%. Bakit 0.60? Kasi yung 60%, i-convert natin siya into decimal. So, ang decimal ng 60% is 0.60 or 0.60. I-times na natin siya 30.33. Same process, 16.85 times 0.40 kasi 40% yung meat and bone meal natin. That is 6.74. Rice bran naman, 21.74 times 0.08 kasi 8% yung ating rice bran kanina na protein source. Total of 1.74. 10.87 times 0.11 na corn meal equivalent to 1.19. So, ang total ng apat na yan, no, dapat 40%. Kasi, kung hindi natin makuha ang 40%, hindi natin na-meet yung kanyang target CP or target crude protein. Kahit tama pa ang iyong 100% dito, if
if mali naman dito, hindi mo nakuha 40%, hindi mo nakuha ang total feed formulation ng ating crude protein na target na 40 cp. So ito yung last part, ito rin yung pinaka-checking natin, no, sa ating feed formulation using person square method. Kung makuha na natin ito, so ito na ang ating gagawing, ito na yung titimbangin natin na amount during sa ating pagmimix ng mga feed ingredients sa ating pag-formulate ng feeds. Okay? So I hope nakakatulong ito sa paggawa ninyo ng feeds, pagsusolve ninyo ng feeds, no? Kahit wala tayong actual talaga, at least meron kayong background kung paano ninyo gagawin. Kasi yung actual naman, pag na-solve na natin ito, ihahalo na lang natin yan lahat, no? Ihahalo at ihahalo, and then ipepelletize natin doon sa tinatawag natin na meat grinder or sa ating pelletizer. So yung kanyang final product niyan is pellet form, no? Depende kung ano yung papakainan na ay, kung saan natin ipapakain. Kung sa fry or fingerlings, gagawa tayo ng pulverized form or mash form or crumble. Pero kung malaki na, pellet form na yung ating gagawin, no? So madali lang, actually madali lang ang mag-formulate ng feeds, madali lang ang pag-actual, no? Ihahalo lang natin yung ating mga feed ingredients. So I hope makakatulong ito sa pagbuo natin ng feeds. So that's it. Thank you so much. Good day everyone.